Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At special shout out sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro, at ganun din po salamat sa ating mga subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless us all. So, isa po sa mainit na usapin ay ito pong sinasabi nilang lumabas na ICC arrest warrant para kay Digong, no? At nako, malaki po ang ano na to. Laging usapin ito. Matagal na to. Nung last year pa tong usapin na to, si Trillanes, sabi niya baka late June or early July, sila Carpio at yung iba pa ng mga liberals, no? Sinasabi po nila yan, mga kababayan. Ang problema hanggang ngayon, wala pong lumalabas, no? Mga kwento-kwento lang. Bakit nasabi natin na walang lumalabas, mga kababayan? Kasi sinabi po ng SOG, yung Solicitor General, saka ng NBI, yung mga leader po doon, si Minandro Guevara at si Jaime Santiago, na wala naman po silang nare-receive na ICC arrest warrant. At ganun din po yung mga ICC prosecutors na nanatili pong tahimik. Pero tahimik, working silently and deadly, no? Kung nandyan na yan, no? Nandyan na yan. Okay, so sinasabi po ng mga didilis o didishit na fake news po, na fake news daw po yan, no? Hindi naman ako naniniwalang fake news. Matagal na pong usapin yan, no? Siguro inaalud lang na kaya po umalis ng bansa si Digong kasi nakatunog na meron ng lumabas na ICC warrant. Pero so far, sabi nga ng ating mga otoridad, wala naman. Yung sinasabi nilang fake news si PCO Secretary Jay Ruiz, sinabi niyang, oo, naririnig na namin yan. Oh, ako din eh. Aaminin ko, matagal ko na rin narinig yan. Masama bang sabihin yun? Hindi naman sinabi ni Secretary Ruiz na, oh, may lumabas na eh, may nakita na ako. Wala po. Ang sinabi niya lang, oh, matagal na naming alam yan. Maski na ako, matagal ko na rin alam na may lumabas ng ICC warrant eh, dahil kila Trillanes eh. Oh, di I'm alluding. Di ba fake news ba yon? Oh, sinabi ko ba na, oh, lumabas na? Sabi lang, matagal na naming alam na may ganyan. Oh, kwento-kwento. Pero there's no affirmation. So, nasaan ang fake news? Diba? O ngayon, mga kababayan, no? Nagsalita na po ang DOJ sa pamamagitan ni Clabano, no? Sabi niya, wala pa pong natatanggap ang Department of Justice any information or any documentation about an ICC arrest warrant kay Digong. No, sinasabi niya lang na wala po. So far wala, no? So yan, ingay-ingay lang yan. Ngus-ngus balungos. Pero kung totoo yan, tuwang-tuwa ako mga kababayan, or any arrest warrant, no, kay Digong. Wala rin daw po nasa Interpol o red notice ng Interpol si Digong kasi wala pa po eh. No, nag-aantay lang, pero let's find out the ICC. No? At kung meron man nalalabas na ganyan na arrest warrant for ICC, sabi ni Clabano, we are prepared. We will cooperate. We will coordinate. Diba? Tandaan nyo ang sabi ni Bersamin. If the ICC go through the Interpol, we have the obligation na sundin yung Interpol. Diba? Kasi ang ginigiit ng kampo ni Digong, walang jurisdiction ng ICC. Sabi rin naman ng Pangulong Marcos, walang jurisdiction. Sabi rin ni Bersamin, however, there is a however. If the ICC course the action of that arrest warrant to Interpol and Interpol will implement that, we have the obligation to oblige, to cooperate. So, ang sabi po ni Clabano, once na mangyari yan, meron po tayong National Bureau, yung National Central Bureau na kung saan meron tatlong ahensya dyan. Yung MBI,
Bureau of Immigration at PNP, no? Sila po ang coordinating body paano i-implement yan kung merong mang ICC arrest warrant, no? So far mag-antay-antay po tayo. Kasi ang sinasabi po ni Roque, ito na naman tong talakitok na former spokesperson ni Digong, na hanggang ngayon, no, spokesperson pa rin ng mga Duterte, itong si Talakitok Roque, na hindi naman daw po ICC arrest warrant, kundi isang arrest warrant para po doon sa kasong isinampang sedition laban kay Digong. Sino po ba yung nagsampa ng kasong sedition kay Digong? 'Di ba ang magaling na Major General, tama ba? Major General. Ha? Si 1-star General O Brigadier General ba? O correct nyo na lang ako. Basta General, si General Torre, no? Sabi ni Roque, walang ICC warrant kasi nagtanong na ako, tinignan ko na sa Interpol Red Notice, wala talaga. Ang malamang baka, sabi niya, yang arrest warrant sa ating bansa. Ay kung gano'n, tuwang-tuwa ako. Mas gusto ko naman yun, mga kababayan. Bakit? At least kahit papano, mamamagshot si Digong. Pwede siyang mag-stay doon sa kulungan hanggat walang bail. Hindi ko po alam kung bailable yan. No, tanong na lang natin kay Attorney Claire. Attorney, bailable ba yung sedition? Baka masagot ako ni Attorney. Ma-shout out pa ako ni Attorney. Ha? At least kahit paano mamagshot siya. O di pagdidikit natin nila ngayon yung mugshot ni best friend niyang si Kibuloy. Pareho silang Palmolive boys. Diba? Wala daw po. So yun lang. However, sabi ng DOJ kay Clabano, no? Sabi ni Clabano, wala rin po tayong local na arrest warrant po kaming alam. Tanungin na lang natin si Clabano, what do you know? Yusek o spokesperson niya si Clabano What do you know? Baka sabihin sa atin na Clabano, I don't really know. So ito yung hype po na may arrest warrant o ano man, at least pinautog natin yung pinangatog natin yung tumbong ni Digong. Di mo ba mga kababayan? Ngayon, talking about ICC arrest warrant, eto na naman, no? Ang Pangulong Marcos i-impeach daw po nila. Ipapa-impeach nila si Pangulong Marcos pag nangyari po yan na sakaling may arrest warrant ang ICC at tumugon ang gobyernong ito, maghahain daw po ng impeachment laban sa Pangulong Marcos. Kasi daw po, betrayal of public trust yan. Ay, labag sa konstitusyon. Sino po nagsabi niyan? O yan po, si Panelo, ang isang butiking spokesperson din ng mga Duterte. No? Tagapagtanggol ng mga garapata. Bakit garapata? Kasi sabi nila si Attorney Claire daw asong attack dog. Anong sabi ni Attorney? Sino sino ang anay ng mga aso? Di garapata. Sabi ni Panelo, ipapa-impeach daw nila ang Pangulo. Sasampahan nila ng impeachment kung sakaling tumugon ang gobyernong Marcos sa ICC warrant. Nagsalita ang matandang ipis. Bakit? Yung amo niya ngang si Digong hinahamon ng ICC. Sabi nga ni Digong, come and get me. Atat na si Digong dyan sa arrest warrant na yan. Tapos pag sumunod ang Pangulo, pinag-utos galing Interpol, tandaan ninyo, sabi ni Bersamin. Oo, walang jurisdiction. Pero if ICC course the action through Interpol, we have the obligation to follow. Kasi nasa Interpol tayo. O ngayon, kasalanan ba yun? Di tanungin mo Panelo si Bersamin. Baka naman mas matalino ka pa kay Bersamin. Diba? Dati lang naman Supreme Court Justice yan. Diba po ba mga kababayan? So, subukan nyo munang ipa-impeach ang Pangulo. Pa-impeach nyo ng isang buwan na lang ang Pangulo. Maganda mga kababayan. Sana sa 2027, no?
bago matapos ang 2027 December, magandang Christmas gift sa mga Duterte. Pumayag na ang Administrasyong Marcos na magkaroon ng jurisdiction ng ICC. Yari sila. Ang tanong, mapapa-impeach yung bang Pangulo? Kuha muna kayo ng numero sa Kongreso. Di ba, Panelo, kapal na mukha mo? Betrayal of public trust? Ang dapat talagang ini-impeach si Sara Duterte. Ha? Hindi lang betrayal of public trust. Ano? Graft and corruption. Di ba? Kapal di Panelo magsalita, oh. Ha? Ipapa-impeach daw ang Pangulong Marcos. Subukan nyo muna. Ha? Hindi nyo nga mapabagsak eh. Ilang taon na kayong gumaganyan. Ibagsak. Hanggang ngayon wala. Pati yung mga taga-Kojik. Panahon na daw po para ibagsak ang gobyernong Marcos. Matagal nyo nang ginagawa yan eh. Hindi nyo papabagsak kasi wala kayong numero, wala kayong bilang. Yung mga EDSA rally nyo, puro mga vlogger lang na gustong kumita sa inyo. Mga animal, di ba? O sige, subukan nyong ipa-impeach ang Pangulo. Pero come on, ICC, hurry up. Kasi si Digong, atat na rin sa inyo, pinagyayabang niya na walang hanggan ang paghahabol nyo sa kanya. Kung baga sabi niya, catch me if you can. Come on, ICC. I am urging you, hurry up! Ha? Kayo dyan ng mga nag-file ng kaso sa ICC, hurry up! Kating-kati na kami na mapusasan yan si Digong sa yabang niya. No? Wala akong pakialam kung ilang taon na siya. Kailangan niyang managot sa crimes against humanities. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.